hope nakapahuway ta. Unya magtuon na sa ta sa pulong sa Dios mga igsoon. Nagpadayon ang people in the New Testament ika 111. No? Daghan na kay tag nahisgutan nga mga katawhan sa New Testament. Nagpabilin ta sa John the Apostle ika 5 nga bahin sa atong pagtuon. Nagpabilin sa as recorded in the gospel accounts. Ika-5, katapusan ni sa gospel accounts, muproceed na dayon ta sa Acts. So, let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us with wisdom. Allow me, O Lord God, to deliver your message with your boldness and with your power. I pray, dear God, that you will prepare our hearts as well, nga sa pagpaminaw namo sa imong mensahe, Lord, masabtan yun namo sa iyano o ma-apply namo sa imong kinabuhi, Lord. And allow us, O God, to honor you today as we worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. This is for your glory, we pray. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. Ikaupat o ikalima ang atong isgutan karon mga igsoon. Ang number 4, his concern. Ang concern ni Apostle John, makita nato nga nag-question siya sa when and who of two prophecies uttered by Christ. So dunay gisulti si Christ mga kaigsunan, unya siya gyud ni question ani when ug who. So unsa man ni siya nga mga prophecies nga gibuhian ni Christ? Una, letter A, the when of the prophecy concerning the destruction of Jerusalem. Katong temple mga igsoon nga niyon ang Ginoo walay magpabilin nga magbarog ani nga mga dapat ani nga temple. So in Mark chapter 13 verses 1 to 5. Naadiri nato makita mga kaigsunan sa Mark 13 1 to 5. In God's Bible, verse number 1, and as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, si John ni mga kaigsunan, ingon siya, Master, see what manner of stones and what buildings are here. No, amazed kay sila sa kadako sa building. In verse number 2, and Jesus answering said unto him, seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Maguba ni tanan. So, napasol sila mga kaigsunan, and in verse number 3, and as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately. So, mura sila og kanang napasol gyud sila ba? Gubuning, murag kuan kay na, dako kay na nga istorya. Di ba? Mura ba og kanang i-demolish ang nindot kayo nga structure. Ilang gipangutana privately, tanawa kung sa ilang gisulti. Verse 4, tell us, when shall these things be? And what shall be the signs when all these things shall be fulfilled? Kanus man ni? Unsa may ilhanan nga mahitabo na ang imong giingon nga malumpag gubon mga igsoon ang temple. So si Christ kay bao man ang gipasabot ni Christ dili man ang literal nga temple. He was talking about the temple. Karon church naman ang gipasabot ron. Karon masabta na to kay naa naman part gud ta sa body ni Christ nga mao ang church. Maoy iyang gipasabot nga ang iyang lawas gubon as in guba gyud. No? Malubong gyud. Unya after ikatulo ka adlaw banhawon mo to nga naay portion nga ningon siya in 3 days akong i-rebuild og balik ang temple. Mo to nireklamo ang mga Pharisees, kadugay na human ana. Di ba? Kadugay na human ana niya in 3 days. Imo lang tukuron in 3 days balik.
Pero wa man sila kasabot kay ang gipasabot sa Ginoo ang iyamang lawas. Mao ni ang simbahan mga igsoon karon sa diyang nabanhaw si Christ, naana ang church ni Puli sa temple mga igsoon nga pundukanan sa mga tao, gitawag na siya og church, unya ang temple nga maoy papunduhanan sa Ginoo, kanang puloy-anan sa Ginoo, gibalhin niya sa kasing-kasing sa tao. Ang atong lawas nahimo ng temple of the Holy Ghost. Amen. Tanawag unsa ta kabulahan karon sa atong panahon. Unya ang mga dagway nato mura jud di bulahan. Mura bag dili ta malipayon ba nga haya-haya nato no? Sa una grabe ang ilahang kanang bitang struggle sa pagkupot lang sa ilang pagtuo sa Ginoo. Unya pinatyana gyud literal sa una mga igsoon kabahin sa pagtuo ha nga isyu. Liman ka nagwali lang ka sa ngalan ni Jesus, priso or patay. So kung kaning mga generation today nga mga Kristohanon, ipuli ni ba, ibalik na to bitaw niya, maoy ipamutang ni kanong mga generation karon nga naa sa church. Napa ba kayo mo simba? Napa ba kayo mo padayon og mention sa ngalan ni Christ? O pag tubag mo ba kanang honestly in your heart, mo padayon pa ba kagisgot kabahin sa ngalan ni Jesus? Labi nag wala pa to na converted si Paul. Perting kugihana mga igsoon mangita og mga tao nga magwali sa ngalan ni Jesus, unya iya din i-persecute. Napay mga Parisiyo nga maatag as kay gradar. Kada asa magwali ang mga apostles naa sila. Grabiha mo ra magnaay antena ba nga makasagap bitaw og kanang mga mensahe sa mga apostoles. So, kung kita pa lang ang naa atong panahon na, mo padayon baka ta? No? Karon gani o? Gamay lang mga kasika sa kinabuhi, ma-erase man dayon ang Ginoo. Di ra ba sila mo amen? Ay, migsugua, pastor. Hindi kita bangan nanta mo nga maka-realize mo ba nga kanang layo ra kaita sa mga magtutuo before oy. Pero layo ra kayo ang naposes nila sa naposes nato. Naliman ka ang ilang temple building karon ang temple sa Ginoo atong lawas. Kadakong kalainan ana unya giapil ta sa Ginoo, gihimo ta niyang part sa iyang body. Nga sa dihang pagkabanhaw niya, naana literal naana gyud ang simbahan mga igsoon gitawag og lawas ni Kristo. Unya kita nahimo tang part karon. Unsa ta kabulahan compared nila? Ang mga Old Testament people, dili eternal security. Pwede maputol, samtang buhi pa sila. Pwede sila mawad-an sa ilang kaluwasan kung nihunong sila sa ilang pagtuo sa Ginoo. Unya kita, nidawat ta sa Ginoo, mura ba nagpa-register na ta diha sa Christian life, unya pagkahuman gikalimtan na nato nga luwas na daay ta. Nagpalista ra ta ba dito sa Book of Life? Unya gikalimtan na dayon nato. Pasalamat ka tinuod ang Ginoo mga igsoon, that when you got saved, you are saved forever. Kay kung gitangtangan pa lang, matangtang pa lang ang kaluwasan, wat na'y luwas. Mga igsoon. O na ato tagaan ni og kana bitaw concern bitaw nga naay gibuhat si Christ para nato. Unya kanang tagaan nato bugti ba? No? Simple naman kayong gipangayo sa Ginoo. Pangita mog kalag nga maminaw sa pulong sa Dios. Maminaw sa ebanghelyo. So mo ni reason nganong ningon siya nga maguba ni kay iya mang ilisan gyud mga igsoon. Iya mang ilisan. Mag-shift man gyud, change gyud. No? From temple to church. Ilisan man gyud niya. So, mo na tanawag unsay tubag ni Christ. Gitubag ba sila kung kanusa?
ang gitubag ni Christ nila, pagbantay mo. Pagbantay mo, kay naay daghang mangingilad. Tanawa sa verse 5. And Jesus answering them began to say, Take heed, lest any man deceive you. Ayaw pailad. Kaya gitudluan gud sila goy kanang disipulo ni Christ. So, gitrain sila, giprepare sila for this nga sa dihang si Christ nalubong na unya kanang nabanhaw na mauni giprepare sila pagbantay mo kay ngano man kinahanglan ipadayon nila ang gisugdan ni Christ. Kay kinsa man unyay muwali sa kaluwasan na sa buhaton ni Christ sa paghatag sa iyang kinabuhi bayad sa atong mga sala, mga igsoon, kung ang mga apostoles na ilad na. No? Unya kani mangingilad sa ilang panahon hangtod karon naani. O na daghan kay mga Kristohanon sa dihang ikaw na nakadawat na sa kaluwasan, nakadawat sa ka sa mission order. Pa naminaw mo? Nakadawat mo sa mission order when you got baptized. Oy, paminaw mo. Sa dihang nabautismuhan ka, nakadawat ka sa mission order to go and bring forth fruit. Kanang fruit gyud nga magpabilin. Go and preach the gospel to every creature. Mission order, mga kaigsunan. Unya, mag-ingon na ka nga, lagi, may palagiwa ko nagpabaptize. Wa magkoy plano mag-mission god. Oy, igsuon, maulaw sad ka, oy. Naliman ka, gilibre na kapadong sa langit, gitagaan na kag authority, nga mahimo kang anak sa Dios. Unya, pagkahuman, simple ra kayong gipangayo sa Ginoo, ipasa nang nadawatan nimo, ipanabi nang adto sa uban, para naasay maluwas lain. Unya, dili ka musugot, ana. Diba? Simple ra kayong gipangayo sa Ginoo, para malipay siya nato. Ipanabi ang imong nadawatan. So managisgutan sila ni Christ, unsay gibawal mga igsoon, dili na nato ni basahon tanan. If you may, iniguli ninyo, basahan balik ang chapter 13, unsay gisulti ni Christ, kay mo sibo gyud ni sa atong panahon karon. Nga daghan mga Kristohano nga deceive. Di ba? So, ngatong focus diri si John man nga nangutana siya when. Usahay di na lang makapaabot ba, pero at least concerned siya. Kanusa man ni Lord? O di ba? O karon ikaduha nga instances, the who. Sa letter B, the who of the prophecy concerning the betrayal of Jesus. So in John chapter 13, 21 to 26. It was verse number 21. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. So, si John mismo, mga kaigsunan, nakaibaw siya di siya. Mo na nakanindot, nangutana siya, who? Kinsa man, Lord? Di ba? Usa na ka-indication nga, si John, tinuod gyud siya nga dili siya mo betray. He was sure nga siya di siya mo betray sa Ginoo. Ingon sa verse number 22, the disciples looked one on another, doubting of whom he spake. So kinsa ka ni? Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. So tuwa dito gahigda-higda mga kaigsunan, gasandig. Alright? Now, 24. Simon Peter therefore beckoned to him, no, that he should ask who it should be of whom he spake. So ngano kang wa ni diretso si Peter, nakuyawan po siya, basig ako nida. Basig ako nida. Kaya siya nalagot ito yung nangutan na, Lord, kinsa man, Lord? Pero si Peter, playing safe si Peter, ay, naliman ka, kuha na good sila dito, 12. Yan iyon si Christ, usan ninyo, betray na ako.
O di ba? So, kuyawan si Peter, siya, John, ingna ko na dyan, kinsa dyan. Katauanan siya ni Peter da. Okay, at least si Peter sad, sigurado siya nga si John, di yun mo betray ni Christ. O di ba? O karon, mauna ni sa verse 25. He then lying on Jesus' breast, saith unto him, Lord, who is it? Paraygon kayo, no? Paraygon kayo, na siya nagkuhan diri ba? Oh, nihigda siya niya. Kinsa, Lord? Mura masag, mga anak ba nga, naay pangayoon bitaw niya, magparayg-parayg. O niya, naada ito'y pangayoon. No, nagi mga anak, ingon anak. Pero kani si John, paraygon gani si John. Mo gani suod, mo nagitawag siya, kanang kuhan siya ba, kanang beloved ba? No, beloved ang tawag sa iya. So, in verse number 26, Jesus answered, He it is to whom I shall give a sop when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Unsa man ang SOP, SOP? Standard Operating Procedure. Tinapay ni mga igsoon. It's a piece of bread. Kanang mangaon bitaw, nga kamantay mo ng Indian, nga hilig kayo tusnob-tusnob. Oh. Ingon ana na mangaon na sila, maggunit na sila og pan, o niya itusnob. Siya nga, kaning piece of bread, inikahuman akong tusnob, kung kinsa akong tagaan, maunay mo betray nako. So imagine ninyo mga igsoon, wa tingali sila lihok-lihok, tuan na nitusnob na si Christ, nitusnob na. So pag tusnob ron, ang ilang tatana, imagine na asa ilang mata dapit, tuwa sa pan. Kinsa ka itagaan ani? Tuwa ra gitagaan si Judas Iscariot mga igsoon. Wa katingog si Judas Iscariot. Alright? So, ingon ana ang nahitabo. It was John who asked bravely, because John, nakaibaw gyud siya, he was sure that he will never betray the Lord. Mao na nakanindot nga hiyas niya. So concerned siya mga kaigsunan kang Peter. Kay si Peter may nisugo. Diyan ingna ko diyan. Kinsa mo na diyan. Di ba? So kuan na kay ni kanang simple na kay ni si John the apostle mga igsoon. Mura siya og kanang friendly nga tao ba? Pwede na nimo masugo-sugo. Di ba? Bisag ingon ana nga klase nga pagkuan, wa na ni siya ingon, ikaw ni pangutan na, di ba? Lord, ako na pangutan na si Peter. Pwede ba na niya nga naon unta? Di ba no? Siya lang mo bridge ba? Lord, na pangutan na si Peter, Lord. Pero siya ginangutan na niya. Sa iyang pangutan na, murag iyang giangkon ang question ba? Wa siya niingon, Lord, si Peter ba nangutan na? Kinsa daw? Oh. Kung kuansad siya, kanang dili siya sure. Pero sure man siya. So giako niya ang question, Lord, who is it? No? Who is it? So muna, mga igsoon, sa iyang concern. So concern siya nga pagkatao, ganahan siya makaibaw sa when ug sa who. Kay mga kuan man na, mga significant man na, nga mga panghitabo sa kinabuhi ni Christ. Now, number 5 na ta. Katapusan ni, number 5. His courage. Ang kaisog ni John, the apostle. John alone of the 12 apostles was present at the crucifixion of Christ. Imagino nimo, tuwa na, gilansang na ang atong master. Ilado sila nga follower. Mupaduol ka? Mupaduol ka? Wala, nagpalayo sila mga igsoon, but not John. Not John. John 19. John 19, verses 25 to 27. Ingos Bible, mga igsoon, verse 25, Now there stood by the cross of Jesus ang tres Marias.
his mother, and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and another Mary, Magdalene. So Mary, the mother of Christ, unya another Mary, igsuon sa iyang mama, og si Mary Magdalene. So tulo ka Maria, tuwa dito nakita mga igsoon in verse number 25. Now, look at verse number 26. When Jesus therefore saw his mother, tanawag kisay kuyog, and the disciple standing by, whom he loved, kinsa man ni? John. Naa si John. He saith unto his mother. So giuna ni Christ si Mary. Unsa yang gisulti? Woman, behold thy son. Unsa may ang gingon? Woman, behold thy son. Gilansang biya to siya. Unsa kinsa may ang gi-refer nga son? John. Woman, behold thy son. Referring to John. Tapos si John dayon iyang giistorya. In verse number 27, iya dayong giingnan ang disciple nga si John, mga igsoon, ingon siya, then saith he to the disciple, behold thy mother. So sa may pasabot ana, iya nang giintrigo ang iyang mama ni John. Unya si Mary, para dili kayo siya mingaon, nanay ni pulin ako si John. Oh, paraygon kay na ay kabalaka ana. No, paraygon kay na. So sa tanang disciple nganong si John man mao'y gipaadto gyud sa Ginoo dito. So wag yun nasipyat mga igsoon nga sa dihang nagsige pa siya panudlo, si John jud mao'y gihinganlan og John the Beloved. Siya gyud magitagaan na nga title. Kay siya giintriguhan sa iyang inahan, and from that hour that disciple took her unto his own home. So gidana ni John si Mary ngadto sa balay ni John. So bag-o na ang iyang anak si John si John. Oh, pa-introduce man, i-introduce. Unya diri mo ni gikuha mga kaigsunan sa religion nga Mother Mary na siya. The mother of all. Mama ng bayan. Mo ni gibuhat nila na ilang kuanan dayon nga si Mary kanang the mother of all. Dili oy. Ang giingnan ato dili tibuok kalibutan. Ang giingnan ato si John. Diba? Si John ang iyang giingnan. Woman, una si Mary, behold thy son. Unya pag-abot na kang John, giingnan na niya si John, behold thy mother. Oh. Si John ra iyang giingnan dili ang tibuok kalibutan, na nakimama naman tanang kalibutan hinuon. Unya ang blasphemous kaistanan kay Mama Mary, Papa Jesus. Tan-awa ra unsa ka blasphemous. Ang mama ni Jesus gitawag og mama, unya ang gitawag og papa si Jesus. Tan-awa sakto ba na mga kaigsunan? O kasi guilty diri nga imong tawag ni Jesus sa una papa. Di na mo mangangkon. Kay makauulaw di ito nga pagtawag. Wag yun na himong papa si Jesus sukad. Wala niya giilog ang title sa iyang Father. Klaro jud kay na Trinity man na. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Siya Son, the Word, maoy ninaog para maghatag sa iyang kinabuhi. Ang tanan nga decision is of the Father. Amen? Karon ang panahon sa Holy Spirit. So dili pwede atong ikurambos mga igsoon ang Trinity. Naanay kaugalingon nga lugar. Di ba? So, muna dili pwede mga igsoon nga makimamata o niya himuon na tong papa si Jesus. Sayop nga teaching. Pasalamat ang gihulbot na taana nga klase nga pagtuo mga kaigsunan. Amen? So, atong imaginon ba, asa ka ang ubang disciple anino?
Kaya ato tan-awon ang Calvary, hawan man to. Hawan, nakikita mo? Imagery lang ba? Ato lang imaginon. Kuan gyud to, hawan gyud to. Unya diha naibuntod. Diha nila gilansang si Christ. Uban ang katong duha katulisan. So, asa ka sila dapit atong lugara? Ug nananaw baka sila. Pero klaro magkaayo ang Bible, naa man gyud si John. Tungod gyud sa cross. Tungod sa cross ni uban siya nila ni Mary. So, asa ka to sila? Unya nakabiya si John. Wa baka nila gipangita si John? Or nakaibaw sila nga si John ni kuyog nila ni Mary? We do not know. Ang importante, klaro kaayo nga si John isog yun siya. Wa gyud siya ni balibad sa urge sa Ginoo mga kaigsunan to be there at that very moment. Amen? At that very moment, kay at that very hour, after nga si Christ ni sulti sa iyang tumong, no? Nganong naa sila si Mary, nganong naa si John. Okay, nganong wala naman lang niya gikuan sa iyang igsuon. Na may igsuon ni Mary dito. Naman si Mary Magdalene. Pero nganong ngadto kan John magyud. Nga siya may laki dito. Dito gyud niya giintrigo ni John. Mother and son. Praise the Lord mga igsoon. Kung maisugon lang yun ta, magamit yun ta sa Ginoo. Kung magmaisugon lang yun ta, tugutan yun sa Ginoo mga kaigsunan nga kita, makakita sa tag-ati manunon nga kalag. Makakita ta, tugyanan ta sa Ginoo mga igsoon. Mao na nga kung atog yung tagaag pagtagad ni atong pagkakristohanon, ayaw jud kahadlok paduol sa krus. Ayaw jud kahadlok og daladala. Amen? Daladala sa dili kanang cross nga imo ay kwintas-kwintas mga igsoon ay kahadlok. Lain pud na. No, kung makita mo pastor nga magkwintas-kwintas og cross dako kaayo, ayaw watay labot ana. Ay panaminaw mo. Wala ta na kay wa man ta ni believe sa cross. Ang atong gibiliban ang gilansang sa cross. Amen? Wanang uban nga ang ilang cross na pag nagdupa. Ang uban empty naman kay cross na lang ba? So kung ang cross na empty na, wala na to'y gamit. Hello? Kay ang balaan ato, ang katong gilansang gilubong ug nabanhaw, ang cross wag gyud siya nahimong balaan. It could be any kanang wood. It so happen nga mao gyud tong kahoy gilansangad sa iya. So nahimo nang balaan ang kahoy, mo na nga ang uban nagsig pangita asa na ning kahoy baka kuha lang gyud sila anang tipik anang kahoy ilang ginang ipuston gyud nilag mahalon kaayo kay kuan ni siya kanang artifacts nga kuan ni relics ni nga gikan ni sa cross. Nalimad ka na niya ibaligyan na perti nang bahala. Ani mga tao gyud? Diba? Apila na lang itong lansang. Pagkapaita yun, mo lagi na mapulihan ang tinuod nga angay natong tagaan og emphasis. Malihis nga to sa wala gay value. Amen? So mo lang nga niyo, man minito nga si Christ nagpabilin sa cross, empty man ni among cross, we don't worship the cross. Mabitang watay cross mga igsoon sa simbahan. Nga naman, kung sa litsyon pa na, ang kanang tuhog ba? Tuhog. Ambot og asa na na ikahuman. Ibutang ba na dito sa kanang inyong lamisa ng tukog, kanang tuhog, kanang kuan? Kawayan o putaw ba na? Asa may inyong tanawon, di ba ang lechon? Kay maura to'y importante. Ang katong gigamit, kay kung wala to mga kaigsunan ang kawayan nga
gituyok-tuyok, dito malutong lechon, oy. Maluto ba to? O so essential kayo tong tuhog. Nakasabot mo? So, asa raman taman ang iyang pagka-essential. Samtang giluto. After naluto na, essential pa ba siya sa lechon? Di na, babag na siya. Ngano man, inigtad-tad, di na maputol ang lechon. Labi nagputaw. O, saan mo na yung pagtad-tad ng lechon? O, kasabot mo. Wa na din na sa essential, pero sa panahon sa paglitsyon, importante to siya. So, katong cross, importante to siya sa panahon sa paglansang. Pero pagkapatay na, namatay na si Christ, gilubong na, wa na to. Ang iyang pagka-importante, wa na. O nagkasinabot na. Kay ang importante, katong namatay, gilubong, og nabanhaw, kay maunay unod sa Ebanghelyo, walay cross. In fact, ang hisgot sa Galatians, dili cross 3. Wala nila gipurma gyud nga naa siya'y kanang shape nga cross, kundili 3. O sayop mang Bible ana, dili man gikan na kahoy. Sa 3. O di ba? Mo na nga dili gyud nato ilihis ang atong atensyon mga igsoon. Magpabilin ta sa pagtutok ni Christ. Mo na kamo hala. Kung naa pa may pagtuo na mga cross mga igsoon, tanawa ra gud unsay gamit ana sa religion, pang-abog sa panuway. Kinsa man panuway mahadlok ana? Ha? Di ba yan na mga exorcist, mga igsoon? Magdadaday cross. Di ba? Yan, nakarealize na sila sa unang panahon, mahadlok ang katong mga kuan, mga exorcist ba? Mahadlok sila sa cross, pero nagkadugay ang panahon. Wa na, mukupot naman sa cross ang exorcist. Ang katong mga demonyo, mukupot na sa cross. Nakarealize tingali sila. Di na mahadlok og kanang bindita. Mo nang ina lang gigamit kuan na mga equipment na sa mga military. Di ba? Ya, butang-butangan na lang kintahay og unsa diha ilang mga imbento. Maka-realize mo na sila. Nga wag yun ay kapuslanan na ilang gibuhat. Mga igsoon kita, anak man ta sa Ginoo. Kaning kaisog ni John, dapat naasa din nato. We need to be courageous. Ato naman yung panahon karon to carry the cross. Dili literal nga cross, kundi the sacrifices of Christ. Atong idangan to sa mga tao. That it was for us. He died and he was buried and risen again for us. Muna atong dadon-dadon nga mensahe. Walay apil ang kahoy. Kaya wag yun na gitudlo sa gospel mga igsoon. Ang gospel, klaro jud kayo gisgutan ni John, ni Paul. Death, burial, and resurrection with the cross. Dili with the cross. Mao na. Ni katudang kuan pastor, katudang Galatians 2:20, naman to crucifixion. Imaginary rana nga cross. But it is through His Word. If we allow His Word nga naa sa atong kasing-kasing, unya atong itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi, mao na ang pagpalansang uban ni Kristo sa cross mga igsoon. It is not a literal cross. Dahil pa nagkasabot mo? Kaya kung literal na nga cross, asa man nga cross, pareha mo atong katong Kristohanon igsoon nga nisuod gyud sa closet kay ingon ang Bible nga go into your closet and pray. No? Nahitabo man na sa Bible school? Sige nagpangita ang iyang leader kay i-count ba na nga kuha nga man tag usa asa man to, di lang ko mo-mention sa ngan. Asa man to si brother kuan? Agoy wa na demerit ni.
Sa sige ng pangita, mga igsoon, wa medyo nakit nadugay ni gawa sa iyang closet, nagampo di ay. Kay ang Bible nag-ingon gyud, get into your closet. Grabiha ka, sobra ka biblikal. Oh, literal din nga closet. Heart. So kining Galatians 2:20, dili na siya literal na cross. Nga ilansag ni imong kagalingon with Christ in the literal cross. Dili imagery ra na. Di ba? Imaginary ba nga cross? Dili siya kwan. It refers to the Word of God. So muna, mag-careful gyud tag sabot sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Dili na to iliteral. Naay mga literal diri, pero naay simbolikal. So dili tanan simbolikal sad, kay naapoy literal. Usahay ato na makurambos. Nakasabot mo? Oh, ang kanay nung literal nga tithes, ato nung isimbolik. Simbolikal na ng tithes, pastor, oy. Di, oy, literal na. O di ba? O di ba, pastor, ka nang mayroon ang Ginoo, ablihan niya ang bintana sa langit, na bintana sa langit, di ay. O di ba? Simbolikal na. Mga igsoon, ay na nag-question na, asa ng bintana dapit? Basta ang importante, tinuod, ganiyon ang Ginoo, I will open you the windows of heaven. It is the windows of blessing. The windows of heaven and pour you out a blessing. Iyan na ng problema, asang bintana iyang ablihan. Di ba? Ang literal, uli ka. Oh, di na symbolic, literal na. Pero na yung mga symbolic, mga igsoon, like this. No? Kana, Galatians 2:20. O katong, closet. Dili to literal, uy. Luya itong way closet, di kampo. Pag-abli sa closet, nagana ni kanapton. Nagana sa nina ni Unya, ang uban kay ang bakante, ang closet nila piti puno. Usara gyud bakante, refrigerator. Ato kaso dito. Tinudon kag sira diha, di na makakaginawa. Ambot lang nimo. Mao na nga ato ni klaruhog sabot mga kaigsunan. So ako nagpasalamat ko sa nakita nako ang kaisog ni John dapat maproses nato. Let's be courageous to be identified with Christ. Ayaw jud mo kahadlok, ayaw mo og talaw nga mailhan mo Kristohanon mo. Ayaw mo kahadlok og daladala sa pulong sa Dios, hisgot sa pulong sa Dios, share sa ebanghelyo. Ayaw jud mo kahadlok mga igsoon. Preach the gospel of the Lord. Are you listening? Ang uban mingon naman, preach the cross. No, do not preach the cross, preach the gospel. Amen. So preach the gospel. Unya karon na klaruhan na mo ngano gyud ta ugahag gyud ni duta gyud ta kun nay tan-awon cross di abas loyo ba. Ako diay dili nako enough. Di ba ako man ang cross nga inyong gisigig pasan? Matag simba ninyo. Ako man ang inyong cross nga inyong gisigig pasan. Mangita ba dyan mong laing cross diha? Ayaw na. Di ba? Si Christ ang atong gikinanglan. Ang cross diha, nag-symbolize nila nag-sufferings, mga igsoon. It talks about sufferings. But we need Christ, the Savior of the world. Alright, so I hope natin na-learn this afternoon, mga igsoon. John the Apostle. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for the message that you have given to us sa kinabuhi ni kabahin, sa kinabuhi ni John the Apostle. Salamat kay Lord sa iyahang kaisog. Salamat sad kay siya naagi concern kabahin sa imong mga gipansulti, meaning naagyod ang iyang attention sa imong gipanudlo. And I pray, dear God, na kami pod makaangkon pod may ingonana nga klase nga batasan nga kung unsay naisulat sa Bible, dapat nami concerned to learn more, to know more, so that we could be able to share it
to others. And we could be able to apply it in our lives. Salamat kay Lord sa matag-usa nga naa karon. I pray that you will help them to commit their life to you, O Lord God, in soul winning, and help them to be brave enough to bring the gospel to the lost. Salamat kay Lord sa opportunity nga makaampo mi sa imong altar, and I pray that you will bring your people, Lord, to kneel down before you this afternoon for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Karon,